Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My beloved child, I miss you. Amidst your busy life, I long for our connection. No matter how far you've strayed, I'm ready to embrace you. I know the weight you carry. You don't have to carry them alone. Come home. I long to celebrate your return. Forgiveness is waiting for you. A feast is waiting for you. I am here, and you are deeply loved. And today, it's talk 7 already of our amazing series, Dear Prodigals, Lessons and Inspiration from the book of Deuteronomy. Talk 7 is about creating your own destiny. Ang buhay natin ay ayon sa mga pinili natin. Our life is about our choices. We are the choices that we make. Kaya kailangang maingat tayo sa mga pagpili natin sa buhay. We're now in Deuteronomy chapters 27 to 30. Nilalamp na natin siya dahil kinukuha na natin yung buod. In 27 to 30 chapters, ang talagang paulit-ulit na sinasabi ni Moses, and he gives a long speech here, is to choose. Pumili. Hindi ko alam kung familiar pa kayo kay Morpheus sa Matrix, kung saan pinipili niya si Keanu Reeves, si Neo, blue pill or red pill. At kung anong pipiliin mo, yun ang magiging takbo ng buhay mo. O kaya si Ursula. Kilala niyo, kakapanood ko lang nung live na Little Mermaid. Mamili ka. Magkakaroon ka ng paa, pero mawawalan ka ng boses. Actually, ang buhay natin araw-araw ay tungkol sa pamimili. Paggising mo pa lang, babangon na ba ako o babalik pa sa tulog? Lahat ay pamimili. Diretso ba ako sa CR para maghilamos? O checkin ko muna yung mga messages ko sa Messenger? Hanggang sa iyong pag-almusal, ang kape ko ba'y may gatas o black coffee? Pero salamat na lang, yung pamimili naman niya na hindi mo naman ikapupunta sa impyerno. Hala, walang gatas yung kape mo, pupunta ka sa impyerno. Wala namang kinalaman niya. Pero marami sa ating mga pinipili will define not only our life, but our eternity. Marami sa pili natin dito sa buhay ay may epekto hanggang sa ating buhay sa kabila. Kaya basahin natin, dahil kahit mahaba itong mga sinasabi ni Moses, napakasimple lang eh.
laging dalawahan lang naman ang pamimili. Let's read from Deuteronomy 30, 15 to 20. Now listen, Moses says, today I am giving you a choice. Everybody say choice. Between life and death. Dalawa. Prosperity and disaster. For I command you this day to love the Lord your God and to keep his commands, decrees, and regulations by walking in his ways. If you do this, you will live and multiply. And the Lord God will bless you in the land you are about to enter and occupy. Tandaan nyo, sa mga kwento natin, sinusundan nyo, papasok na sila sa lupang pangako. Pero palagi pinapaalalahanan ni Moses, eto na tayo ha, papasok na tayo. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pamimili sa buhay. Pinagpatuloy ni Moses, but if your heart turns away and you refuse to listen, and if you are drawn away to serve and worship other gods, then I warn you. Sabihin niyong lahat, warning. You now that you will certainly be destroyed. Whoa. You will not live a long, good life in the land you are crossing the Jordan to occupy. Today, eto na yung pinakabuod ng speech ni Moses. I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Mamili ka, buhay o kamatayan, biyaya o sumpa. Parang medyo talagang booking lang natin, pinamimili ni Moses. No? Mamili kayo, pero pag yun ang pinili nyo, lagot kayo. Diba? Parang ganon. Pero tama lang yun eh. Hihimayin pa natin mamaya yan ha. Kasi sinabi niya, mamili ka, pero dinugtungan niya. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Mamili ka ha, pero babantayan ka ng langit sa iyong pamimili. That you would choose life, so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying him, and committing yourself firmly to him. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Again, think about it. It's a long speech, and actually it's more than, it's about 5 chapters of Moses giving the final guidelines, so to speak, as they enter the promised land. Pero kung hihimayin yun, dalawa lang naman sinabi niya. Straightforward. Option 1, follow God's ways, get blessed. Ganun kasimple. Option 2, reject God's ways, get cursed. At kung iisipin mo, parang no-brainer. Paano pa ba papimili natin dyan? Ang linaw-linaw naman. Oh, we hope life was really that simple. Lalo na, tinambakan pa ni Moses ng mga dahilan kung bakit dapat piliin mo yung mabuti. Kasi sa Deuteronomy 28, ay in-enumerate niya mga blessings. Pag pinili mo ang Diyos, dadami ang iyong mga descendants. Nung panahong yon, ang blessing makikita mo sa dami ng iyong angkan. In fact, pag wala kang anak, noon yun ha, noon, para kang sinumpa. Kaya ang yaman mo, ayan, ang yaman noon tinitignan sa dami ng lupain, sa dami ng mga baka, mga kabayo, at sa dami ng iyong mga anak. Mas marami kang anak, mas maraming ampo, you are blessed. Kaya isa yan sa unang pinangako, piliin mo ang Diyos, dadami descendants mo. Pangako niya kay Abraham pa, hindi ba? Ano pa? Piliin mo ang Diyos, you will have huge harvests. Ay, lalo na yan. Agriculture talaga yung main nila doon. Tsaka, of course, livestock. Kaya, dadami ang ani mo, piliin mo ang Diyos. Economic abundance. Ay, kahit noon pa, talaga namang mahal ng Diyos ang mahihirap. Pero gusto niya masagana tayo. Gusto niya mabless tayo even economically, even financially. At dahil palagi silang nakikipaggera o lagi silang ginegera, pangako din mananalo sila sa kanilang mga digmaan. Oh, di ba no-brainer yan? Ano ba papipiliin mo? Ha?
So many descendants, huge harvest, economic abundance, military victory. Even reinforce that with Deuteronomy 26:1 says, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands, I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Grabe! Pag pinili pa, tandaan nyo, ang kausap din nila, ang bayang Israel. Yung mga umalis ng Ehipto at bumabalik na ngayon sa lupang pangako. Lagi silang naaalipin. Kaya pag pinili ang Diyos, tataas na kayo sa lahat ng mga nasyon. O kailangan nyo lang maintindihan. So ibig ba sabihin, ang Israel ngayon ang sasakop? Babawian ba nila ang Egypt? Babawian ba nila ang mga sumakop sa kanila? Hindi. Ano ibig sabihin ng sila ang mamumukod tangi o mangingibabaw sa ibang mga nasyon? Kasi ngayon, di ba? Ang tatak ng mga superpowers ay yung marami silang nasasakop. Ay hindi, sa Biblia ang ibig sabihin pag ang isang bansa ay binless ni Lord, eto yon. Babalik ka palagi sa Genesis. Si Abraham ang unang kausap ni Lord tungkol sa blessing. Anong sabi ni Lord kay Abraham, ni Yahweh kay Abraham? I will make you into a great nation. Ano ibig sabihin nun? Military? Sasakop sila? Hindi. Pag sinabing great, I will bless you, make you famous, you will be a blessing to others. So, yun palagi ang tatak ng ikaw ay blessed. Nakaka-bless ka ng iba. Gets nyo? Blessing in the Bible never meant it's only for you. Gusto kang payamanin ng Diyos, gusto kang magtagumpay ng Diyos, pero palagi ito para sa iba. Tingnan nyo. I will bless those who bless you, curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Kausap ni Lord ang Israel, kausap ka din niya ngayon. Piliin mo ang Diyos, iaangat ka niya sa marami. Pero para saan yung pag-angat? Para iangat mo din sila. Amen? Yan ang pangako ng Diyos. At lagi niyang nililinaw, if a blessing is not shared, it will become a burden. Dahil kapag blines ka, tanggap ka lang ng tanggap ng blessing, hindi mo yan shinare, ay, magiging sumpayan. Subukan mo lang kumain at hindi mo ilabas yan eh. Palagay ko 3 araw pa lang, kulay blue ka na eh. Hindi pwede yung tanggap ka lang ng tanggap na wala kang nilalabas. Diba? Ang lagi kong halimbawa dyan, paghinga eh. Hinga kayo, inhale, exhale. Yan ang buhay. Ulit, inhale, exhale, in, out. Laging ganyan ang buhay. Tanggap, bigay. Tanggap, bigay. Subukan nyo ito. Inhale, 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 inhale. Kita mo? Hindi pwedeng tanggap ka na ng tanggap, kapatid. Mamatay ka. Gets nyo? Kaya gusto ni Lord, tumanggap ka! Pero para ikaw makapagbigay. Para ikaw dumaloy. At lalong dadaloy ang biyaya sa iyo. Kasi pag ikaw, tinigil mo yung biyayang yan, Deuteronomy 26:15, if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Kaya nadinig niyo na yung blessing in disguise. Yung bang akala mo malas, yung pala grasya pala. Di ba? Akala mo problema, yung pala nandoon yung premyo mo. Tama? Pero pwede ding baliktad yun. Akala mo biyaya, yung pala sumpa. Kung gaano karami sinabi ni Lord na blessing pag pinili mo siya, ang dami ding curses pag yung kabila ang pinili mo. Bakit? Your choice have consequences. Your choice always have consequences. Brother Alvin. Brother Alvin. Tuwing PICC, sumusulpot ito. Brother Alvin. Totok ako. Hello po. Good afternoon po. Oh. Brother Alvin, may tanong po ako eh. Tanong. Pwede po ba? Okay ito, ginawa mong Q&A. Sige, baka yung tanong niya, tanong niyo rin eh.
Ano ang tanong? Ano po ang ibig sabihin ng tang sequence? Tang Sequence. Salitang 80s pa yan. Tang 50, yun ba? Kasi kanina, narinig ko kayo. Oh. Sabi niyo, your choices have tang sequence. Consequence. Pati tuloy ako na... Consequence. Ayun ba yung... Tang... Sorry. Ayun ba yung truth or consequence ba yan? Yung, Pati yung laro mong yan, wala nang naglalaro ngayon yan. Pero ang ibig sabihin ng consequence, ibig sabihin yan, resulta, epekto. Lahat ng ginagawa mo, may kaukulang resulta. Kahit sa physics, for every action, there is same amount of reaction. Yan yun. ayun ba yung parusa ng Diyos sa atin pag gumagawa tayo ng masama o mali? Lilinawin natin yan. Alam niyo, hindi naman talaga Diyos na nagpaparusa. Halimbawa lang ito bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan. Halimbawa, grade 2 ka pa lang, nagyoyosi ka na. Grabe, grade 2. May kilala akong ganyan. Kasi pinasisindi siya ng yosi ng tatay niya, nanay niya, yun. Tapos hanggang tumanda siya, siya ang chain smoker. Well, choice na yun. Nagkasakit. Nagka-cancer pa sa baga. Ang tanong ko, parusa ba ni Lord yun? Sasabihin niya, Lord, bakit mo binigyan ako ng... Ay, teka. Brother Alvin, baka malaglag kayo. Consequence yun. Ayan. Consequence. Buti na lang, nakapita ko. Sinadya ko yun, sample yun. Sasabihin ba niya na, Lord, bakit mo ako binigyan ng cancer? Baka magkamot ng ulo sila. Ako ba nagpayosi sa'yo? Bakit ako may kasalanan? Kawawa naman si Lord, di ba? O kaya ito, mas seryoso sa lipunan, sa climate change. Putol tayo ng putol ng mga puno. O kaya pag kunting ulan, ako sa amin lang, bahang-baha na. Tapos tatanungin natin sila, Lord, bakit mo kami pinakurusahan? Binabaha kami. Ako ba pumutol ng mga puno ninyo? Ako nga pabigay niyan. Kita mo, hindi yun parusa ng Diyos eh. Yun ang consequence ng ating ginagawa na nirespeto ng Diyos. Ganun ba yun? Paano kung bakit hindi na lang tanggalin ng Diyos yung epekto para lahat ng gagawin natin okay? Di ba? Para wala tayong gagawin mali, puro tama. 10 taon ako nag-tour ng philosophy at sa'yo ako masisira. Alam mo, hindi mo pwedeng tanggalin yung natural effect. Package yan eh. Parang ganito yan Sige. Halimbawa, mamaya pagkatapos ng feast, magmerienda tayo. Uy, merienda. Nagtanong ka lang, may merienda pa. Sige, Brother Alvin, sama ako dyan. Brother Alvin, Christian, Ayos. nadinig ko magmimerienda kayo. Sama ako dyan. Yung hiya naman ako, lakas ang pandinig mo. Doon lang ako sa gilid, nakikinig ako sa inyo. Huli kayo umakyat Magawa dito, ko may dyan. dala kayong pansit tsaka siopaw. Ngayon, wala eh. Papakain ka daw eh. Sige, mapakain ako mamaya sa isang kondisyon. Ako mamimili ng kakainin natin. Ay, sige. Alam ko naman, Brother Alvin, masarap yung pupuntahan natin. Mamaya, maghahalo-halo tayo. Uy, sakto. Halo. Gusto ko yun. Mainit ang panahon. Sige. Pero ang gusto kong halo-halo, saging lang ang laman. Saging. Saging lang. Hindi yata pwede yun. Kasi may mga ibang sangkap yan eh. Di ba? Dapat, kung ganyan lang gusto mo, saging con yelo yung tawag dyan. Oo nga. Sa akin Ayun pa, isang problema. Ayoko ng yelo. Kasi makanta ko. Saging con yelo. May mga sangkap, walang... Baka banana Q gusto mo, Brother Alvin. Hindi ba halo-halo yun? Hindi halo-halo yun. Parang ayaw niyo kami pagmerienda yun, ha? Para ayaw mo kami pakainin talaga. Iwas ka ito na yata. lang, para mas may dinuguan. Uy, Oy, okay yan. masarap Tapos yan, may ha? puto, no? May puto. Basta yung dinuguan, walang dugo. Dugoan na dugo. Dinugoan na walang dugo. Brother Alvin, kung ayaw mo talaga kayo pagmeriendahin. Hindi pwede yun, Brother Alvin. Hindi Kasi ang pwede. dinuguan, may halong dugo yun. Parang kagaya ng halo-halo. Yung sabi yung saging, dapat may yelo yun. May mga Dapat sangkap yun. ganun. Kaya dinugo ang tinawag. May dugo. Ganyan din sa iyong pamimili. Pag may pinili ka, kasama nun yung mga sangkap nun. Hindi mo mapaghihiwalay. Halimbawa,
pinili mong tumalon sa 4th floor. Ang sangkap nun, mahuhulog ka. Hindi pa pwedeng, unless superhero ka, pinili mong mag-asawa ka. Ang kaakibat nun, dapat maging responsable ka. Hindi pa pwedeng nag-asawa ka, pero buhay binata at dalaga ka. So, package deal yan. Package deal. Kaya, yan ang ibig sabihin ng consequence. Pag pinili mo ang mabuti, ang package na kasunod nun, mabuti. Pag pinili mo ang sablay, may package din yun na sablay. Ganun pala yun. Maganda yan. Ayos yan, Bro Alvin. Pero bakit hindi na lang utusan tayo ng Diyos na mabuti na lang piliin natin para hindi tayo magkamali? Wala nang problema. Tama. Parang mga estudyante ko talaga ito sa high school. Tamang tanong yan. Pero alam nyo, hindi pwede tayong pilitin ng Diyos na mabuti lang ang ating piliin. Kasi mahal niya tayo. Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig. Sabay ba tayo? Pag-ibig. Parang praktisado. Sabi ko titingin pag-ibig tas tingin. Kasi ang pag-ibig, ang sangkap niyan, parang halo-halo na may yelo, ang dinuguan, ang sangkap ng pag-ibig, kalayaan. Hindi ka pwedeng umibig na pinilit. Kaya ang Diyos, mahal niya tayo, pero mamahalin natin siya ng malaya. Pipiliin natin siya. Brother Alvin, Okay? ngayon mas Malinaw? naintindihan ko na po. Malinaw na, malinaw. Brother Alvin, Okay na. isang tanong na lang po. Overtime na tayo. Hihirit ka pa. Papatayan tayo ng Isa na aircon. lang po. Isa na lang. Apo, Oh. tuloy po ba yung merienda natin? Palabasin nyo na ito para tawagin ko na si JC. Palakpakan na po natin. Brother Alvin, Christian at Nelson. Hira ka. Brother Alvin, maghanap ako halo-halo walang yelo. Tapos Uy, dinuguan na walang dugo. Bati ako, Sama ng nadamay puto. tuloy ako. Uy, Brother Alvin! Bahama ka, Uli natin, Christian. Brother Give me a Christian, chance, Brother Brother Wala Nels. tayong pagkain. You are the choices that you make. Tulad ng nabanggit ko kanina, pag pinili mo ang Diyos, ang daming package nun. Pag pinili mo ang kabila, may package din yun. Bibigay sa atin ni Brother JC Libero. Alam nyo, habang nakikinig ko kay Brother Alvin, and I'm sure kayo rin, no, reflecting, that there are choices that we have made in our lives, and it has made us better. Yes? And there are also choices that has made us bitter. Pakicheck ang katabi. Kamusta ba siya? Better ba sa mga choices niya? O mas lalong bitter? Yung iba naging peanut butter na. But recently, nag-celebrate po ako ng 40 years in my life. Palapakan natin yung mga birthday celebrants natin, no? Ng month of September. And in my upcoming new book, Life Begins Today, Inspirations and Reflections to Guide Your Way, I recall yung mga ups and downs ng buhay ko, but that also includes yung aking mga choices na ginawa sa buhay. At marami po dyan, hindi naman talaga lahat okay. Kaya I suffered the consequences. No? But of course, ang gandahan po niyan, na maaring nagkamali ka na sa nakalipas, matututo ka. And you can actually start anew. You can learn from the mistakes of others, not only from your own mistakes. Kaya I'm actually looking forward because definitely tamang-tama itong talk para sa atin. I'd like to give to you these reflections, no? And discussion points, no? You can journal about it, you can discuss it among your light groups or feast light. Ito po yung number 1. Your reflections about the gravity of your choices. Yung mga consequences, ayan. That you did create your destiny by the choices and actions you made. Magbalik tanaw, tingnan, kamusta ba yung mga naging desisyon ko sa buhay ko? And number 2, the top 10 blessings you want to happen in your life as your way of following the Lord. Kapag nakikita mo yung biyaya, yung pagpapala ng Panginoon Diyos sa iyong buhay, mas lalong pinipili mo yung buhay. You're choosing to follow God in your life. Amen? Put both of your hands near your hearts, and I want you to pray this with me. Father, thank you for giving me the power to create my destiny. Thank you for Jesus who performs my heart operation, transforming every day to become more like Him. Thank you for second chances. Thank you for that you create a new destiny for me.
In Jesus' name, I fervently pray, Amen. Palagpakan natin ang Panginoon Diyos, who wants the best for us. And that's why we need to choose the best for us as well. And when we choose the best for us, apektado rin yung ating mga families, yung ating loved ones, kung ano yung mga mahalaga sa atin. Alam nyo, when we go back into Deuteronomy chapter 28, dito natin makikita kung ganong karami yung verses on blessings. 14 verses. Wow. But guess what? How many verses dedicated to curses? 32. Tingnan ng katabi. Sabihin mo sa kanya, 32. Kaya this is not a game. The Lord is not playing with us. Kapag ginawa mo yung tama, maganda ang consequences. Pero kapag mali ang iyong ginawa, you will suffer the consequences. Parang ganyan lang ang itsura, di ba? And if you read yung mga curses, they're terrifying. You can even use them for plot scenes sa horror movies. Kaya ang sample po niyan, dahil raw po yung mga tao nagkaroon ng taggutom, naging cannibals na. Tignan ng katabi, mukha bang gutom yan? Di ba? Mahirap na, di ba? Eto pa, pati yung mga nanay, they're even, di ba, going to eat their babies. Ganun kagrabe yung mga curses, no? And why are the curses so petrifying, but nakakatakot? If you read them with modern eyeglasses, it seems God is cruel, vindictive, and even malevolent. But the authors of Deuteronomy were simply mirroring how most Near Eastern covenants were written. Sa madalit sabi, ang gusto pong sabihin, kapag mayroong kasunduan, kailangan tuparin mo. Kapag hindi mo tinupad, you will suffer the consequences. And that's why we have to look at God not as a, di ba, parang si Ursula na mayroong spell, no, kay Little Mermaid, no? Hindi po ito parang si Lord, no, in the comics, no, si Punisher. Kapag mali ang ginawa mo, no, paparusahan ka, papaluin ka, di ba? We have to understand that God doesn't need to punish us because sin is in its own punishment. Yung pagkakamali mo mismo, yung pagkakasala mo mismo, mabigat na eh. Alam mo yan. I'll give you one practical example. Kapag late ka sa isang event, di ba, late ka na eh. Ang mahirap nun, yung kasamahan mo, oy, late ka. Nagets nyo yun? Alam ko na sa sarili ko, late na ako, wag mo nang ipamukha pa sa akin. Kasi mabigat na nga. So ganun din pagdating sa ating mga kasalanan. And here's what we have to understand. God simply respects our decisions to do things our way. Nire-respeto ka ng Diyos sa iyong mga desisyon. Kaya tignan mo yung katabi mo, hindi yan robot. Hindi kayang kontrolin ng Diyos. May sarili siyang, di ba, mga choices. And if we choose to live our lives from apart from our God, He'll allow it. Hayaan niya. He'll remove His presence from our lives. And when He does, we humans sink back into the pre-creation chaos, yung kaguluhan, di ba, in Genesis. Kaya ito po, blessing is creation. Pakiulit, blessing is creation. And curse is the creation. Kaya kapag ginagawa mo yung tama, mas lalong nagkakaroon ka ng pagmamahal at halaga. Pero kapag hindi mo ginagawa ang tama, bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Nagigilty ka at nawawala ka sa plano ng Diyos. In the Bible, a curse is God allowing the bad consequences of our bad decisions in the hope that we change our ways. Kaya if we're going to look into people around us, tama, no? Kapag nagkasakit ka, hindi naman ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng sakit. Baka nakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Kapag lumobo ang utang mo, baka kasi puro ka add to cart doon sa mga sale. Kaya eto na ang mga bayarin, di ba? Kaya nagiging nagkakaroon ka ng paranormal activities, di ba? Abnormal na yung mga bagay-bagay. Halimbawa, nagkaroon ng pag-aaway sa pamilya, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, girlfriend, sa magkakaibigan. Baka kasi hindi nyo inayos. Nakita nyo nang mayroong problema, pinalaki nyo pa. Are you getting this? These are product of our consequences. Kaya when we look into the people Israel, nagbigay po ng pag-asa si Moses. In Deuteronomy chapter 30 verse 1, basahin natin.
In the future, when you experience all these blessings and curses I have listed for you, and when you are living among the nations to which the Lord your God has exiled you, take to heart all these instructions. Before we continue this part, I want to let you know that the Israelites were already in Babylonian captivity. Ibig sabihin, dumadaan na sila sa pananakop ng Babylonians. Hirap na hirap. Di ba, ikaw mismo ay nagiging dayuhan sa sarili mong bayan at talagang nawalan ka ng kalayaan, nawala yung mga blessings kayo. Talagang puro curses. And as we continue ito, if at that time you and your children return to the Lord our God, and if you obey all your heart and all your soul, all the commands I have given you today, then the Lord your God will restore your fortunes. And I believe, sige tuloy natin yung palakpak na yan. I believe this is also a reminder not just to the Israelites but for all of us. Kapatid, nadapa ka, nagkamali ka, nagkasala ka, ito yung pagkakataon mo para magbalik loob sa Panginoon Diyos. If the Israelites, they were able to return to the Lord, they will exit the curse and they will enter into the blessing. How many here you want to enter into a new chapter of blessings in your life? Come on, raise your hands and make some noise! Sabihin mo sa katabi mo, deserve mo yan. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon Diyos, God invites us to return to me. Return to God. Magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. At ito medyo kakaiba po. Yung solusyon ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti. God's solution is, basahin natin, circumcision of the heart. Of course, alam natin, yung circumcision, physical circumcision, talagang painful yan para sa mga kalalakihan. Oplan manhood, pagpapatuli. Pero pag pinag-usapan po ang spiritual circumcision, hahayaan mo ang Diyos ang maghari sa buhay mo. Magpapakumbaba ka at sasabihin mo, Panginoon, ikaw lamang, wala nang iba pa. And that's why here, Deuteronomy chapter 30 verse 6, it says, the Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, so that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. Tatanggalin ng Diyos yung kayabangan mo, tatanggalin ng Diyos yung kahinaan mo, tatanggalin ng Diyos kung ano yung excess baggage mo, at papalitan niya ng puso, ang puso ng ating Panginoon Diyos. So once again, I want you to put both of your hands near your hearts and feel your heartbeat. And I want you to say this prayer with me. Lord, I can't be good on my own. Perform spiritual surgery in my soul. Amen? That's why we create our own destiny, but make sure you create your destiny with God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. And to finish this strong, Brother Alvin Barcelona. Pag gumawa ka ng mabuti, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kapag gumawa ka ng masama, mayroong... Kaya, kayo nagsabi niyan, ha? Pero matanong ko lang, real talk, sino ba dito ang hindi nakagawa ng masama? Sino ba dito ang hindi sumablay? Taas ang kamay at luluhod kaming lahat sa inyo. Ito nga bayang Israel, ilang beses nang pinagsabihan. Sablay pa rin ang sablay. Paano nga kung sumablay? Paano kung pinili ko ay mali? Kapatid, kaya ka nandito sa feast. Para ipaalala sa'yo na ang nasisira, naaayos. Ang nawawala, na ibabalik. Ang pagkakamali, na itutuwid. May pag-asa. At may pangalan ang pag-asa. Ang pangalan niya, si Jesus. Katunayan, dapat talaga magbayad tayo sa mga
pagkakasala natin. Pero tingnan nyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya dapat nandyan eh. Dapat ako yan eh. Kaya nga di ako nagpapagupit eh. Dapat nga ikaw yan eh. Dapat tayo yan. Tayo may utang eh. Dapat tayo nagbayad. Yun ang consequence ng ating kasalanan. Kamatayan. Pero ang Diyos, sa Kanya na nga tayo nagkautang. Siya pa naghanap ng paraan para makabayad tayo. Pero dahil hindi natin kayang bayaran yun, ang anak niya nag-volunteer. Ako magbabayad para sa kanila. Ako ang aako ng consequence para sa kanila. Sabi ni Brother JC, circumcision. Napakabanal niyan sa Hudyo eh. Pero mas mabanal, malalim yung spiritual circumcision. Sa Colossians, sabi, when you came to Christ, you were circumcised. Not by physical procedure, but Christ performed a spiritual circumcision, cutting away the consequence, cutting away your sinful nature. Pero may kailangan tayong gawin, ha? Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Kailangan magbalik tayo sa Kanya. Because Jesus is our great second chance. Third chance. Fourth chance. Fifth. Dahil ang talk na ito, ang sabi, create your destiny. That's true. But we can be mistaken in creating our own destiny. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang sabi ng mundo ngayon, follow your heart. But what if your heart is wrong? Mayroong mas maganda doon. Follow your God. And let Him create your destiny. Huli na lang ha. Ang Diyos, nagsimula tayo magkaibigan. Talagang magkaibigan. Parang kami ni Christian. Tagal na kami magkaibigan ito. More than 14 years. Bad. Huwag masyado. Nane, pakit. Dami na namin pinagsamahan ito. Sa hirap, sa ginhawa, sa mga biyahe. Pero hindi palaging ganun. Minsan, kahit na niyayakap ko siya, minsan, tinatanggal niya yung kamay ko. Choosy. Dahil sa sobrang pagkaabala, sa maraming bagay na naintindihan ko naman. Pero minsan gusto ko siyang lapitan, siya yung lumalayo. Pero kahit nasasaktan ako dahil kaibigan ko siya, susunod lang din ako. Christian, usap tayo. Christian, friend, brother, hindi ka babayad sa utang mo sa akin. Kasi may mga nakita na siyang bagong BFF. Nakita ng mga bagong jowa. Mag-ingat ka dyan, baka may jowa na. Marami ng ibang hinanap. Kapangyarihan, kayamanan, na hindi naman masama. Pero naging abala sa tagumpay ng mundo. Pero ako, susundan ko pa rin siya. Kaibigan ko siya. Papalakpak nga ako pag may mga bago siyang natututunan. Hanggang sa siya ay umakyat sa tugatog ng kanyang tagumpay.
susundan ko siya. Kaibigan ko siya. Mahal ko siya. At alam ko balang araw, sa kakaikot-ikot niya, mapapagod rin yan. Haharap sa mga pagsubok o makakaramdam ng kulang sa buhay. At biglang hahanapin muli ang kanyang kaibigan na akala niya'y iniwanan na siya, pero hindi. Nandito lang. Kailangan lang gawin, lumingon lang siya ulit. Nandito. Merienda na tayo mamaya. Si Jesus po ang kaibigan mo na hindi ka iiwanan. Kahit ka pa sumablay at pagpagod ka na miss mo na siya, na akala mo na wala, lingon ka lang. Naghihintay lang siyang yakapin ka ulit. Father in heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa.
para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.